pupuntahan muna natin yung presensya doon mga idol. Parang isang tao yung presensyang nasasagap ko, pero meron din dito. Medyo malakas yung presensya dito. Banda. At parang tatlong presensya yung nararamdaman ko dito. Presensya ng yung sinasabi kong mutya. Presensya ng parang nagbabantay kong isang tao. Hindi ko lang masagap ng iba kasi medyo so yun po mga idol, no? Isa mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Brad Gudong Adventure po nagbabalik, no? Sa ngayon po habang may lakad pa po yung yung mga kapatid natin na hunters or yung kagrupo natin, yung mangyayari po ngayon is i-explore muna natin yung napanaginipan ko nung kagabi. Mga gising ako kagabi ng mga 12 midnight, no? Kasi parang may binulong yung gabay sa akin. May binulong po sa akin. Matagal ko na po napanaginipan yan. Pero kagabi lang po parang siya talaga yung bumulong sa akin na dapat kunin ko na daw yun. Pero nagdadalawang isip nga po ako kasi delikado po yung po yan mutya. Delikado po yung mutya na yan. Pero di bale. Pag nakuha na po natin, susubukan na natin kunin. At para sa atin talaga or para sa akin talaga yon kung pupuntahan ko yung mismo location na nakikita ko sa vision doon sa sa panaginip. Para sa akin talaga yon kung andun yon ngayon or makuha natin. Pero pagkatapos po nating makuha yon, dediretso po tayo doon sa bahay, no? Kasi yung namin dito, last namin na explore dito kasama yung si Maui, wala nang mga kalaban dito. Pero ngayon nagtaka ako bakit parang may mga presensya akong nararamdaman na naman dito. Pero di bale, dala naman natin lahat yung mga proteksyon natin. Yun. Lalaban tayo, abante tayo. May dala po akong dito, martilyo. Yan. Kita ko po sa inyo yung Yan. Yan, martilyo po mga ay. Para umpisahan ko nang kunin yung yero. Pag makuha ko na yung yero, susunugin ko na yung bahay, no? Para hindi na pamugaran ng kalaban kasi gagamitin ko yung yero idugtong ko lang dun sa at sayang din kasi mga gamit pa, no? At yun, before po tayo po proceed doon or before din natin pupuntahan yung napanaginipan kong puno, nasa siya para siyang parang puno ng santol siya pero sa vision ko alam ko yung location or pinaroroonan ng mutya na yun. At kasi patay yung kagabi, yung parang patay na yung yung parang nakatihaya na yung yung buwan. Oo, sa mga ganyang panahon makikita mo pa o mahahawakan mo pa yung mutya sa ganyang So pupuntahan po natin, pero before po doon tayo pupuntahan muna natin yung yung parang nararamdaman kong presensya, no? Para makita din natin na safe na ba talaga yung lugar na to. Kasi kung safe na po talaga siya,
pwede naman ako magtanim-tanim din ng gulay doon sa lupa na ano, pero hindi lang ako pwede titira doon kasi delikado din. Baka bigla na lang salakayin tayo, no. Pero pag wala talagang mga kalaban na ano, balik-balik dito kasi palagay ko yung mutya din na yan, yung pakay nila kung bakit andito sila kasi sa ano ko talaga, dalawa kasi yan dalawang katangian ng ano na yan, ang mutya na yan. Sobrang kapangyarihan ng kabutihan at sobrang kapangyarihan ng kasamaan, no? Kaya yun, pupunta po tayo doon at saka ko na sasabihin yung pangalan or anong klaseng mutya po yan, no? So yun mga idol, samahan niyo po ako at yung mga kapatid din natin. Gusto ko lang po ipaliwanag na hindi po sila nakasama kasi may lakad pa sila. Si Brother Jerome isa nag-sideline pa, si Brother Julius nagpapagaling pa sa tiyan niya, at si Max naman at si Maui magkasama sila na may nilakad, no? Kaya sana po maintindihan niyo po yung yung sitwasyon namin na grupo ngayon kasi busy din sila. At habang ako hanap ng sideline, wala naman akong makita, kaya dito in-explore ko na lang ito, tapos plano ko yung kunin yung mga yero sa bahay, no? At yun, tuloy po tayo mga idol. Dito po tayo sa sa location, yung location natin dati, no? Yan, dahan lang po tayo mga idol. Doon banda lang yung yung sinasabi kong napapanaginipan kong isang puno ng parang wari ko, parang puno ng santol at dyan naman may puno ng santol dyan. Pero pupuntahan muna natin yung presensya doon mga idol. Parang isang tao lang yun yung presensyang nasasagap ko, pero meron din dito. Medyo malakas yung presensya dito, no, banda. At parang 3 presensya yung nararamdaman ko dito. Presensya ng yung sinasabi kong mutya. Presensya ng parang may nagbabantay doon banda, isang tao. At mayroon naman doon banda, isang tao din. Hindi ko lang masagap yung iba kasi medyo siguro medyo malayo pa yung iba, no. Dito muna tayo. At yun, may naman ako dito, may baril, may kutsilyo. Yan, pakita ko sa inyo yung kutsilyo. Maliit na kutsilyo lang po ito mga idol, pero solid naman sa sa talim. At madali lang siyang dalhin, no? Madali lang gamitin. So dito muna tayo pupunta. Saka natin puntahan yung baka kuha tayo ng kuha doon sa kasi baka mag-uurasyon tayo tapos yun bigla na lang tayong sasalakayin, kaya naman na tayo. Yan, dito ko nakuha yung yung pinakauna or yung pinakaunang actually marami po akong mutya noon, pero dito ko nakuha yung pangmalakasang mutya ko noon, yung nasa pa ako, nasa Mananabas, yan kita niyo po dyan sa loob na yan, dyan ko po nakuha yun noon. Yun yung mutya ng pero po yun kumbaga parang iniwan siya dyan or parang may mga gabay na nagmamay-ari, tapos dyan nilagay. Tapos yun, panaginipan ko, at itong gabay ko din naman ngayon yung nagturo sa akin ng na yan, location ng tinagong mutya.
Dito lang yung banda, yung presensya na nararamdaman po natin. Natin lang po natin. Parang ano dito ba? Amoy ano? Amoy bulok, amoy patay. Amoy patay na tao. Yan siguro yung mga ano. Yung mga napatay natin dati. Napangsang po kasi yung amoy. Mga idol, no? Parang may apoy doon, no? Parang may apoy. Nakita ko ng apoy, eh. Yan, no? Puntahan natin doon banda po. Doon, no? Sa likod po niyan may apoy. Parang may apoy. At may usok din. Yan, no? May tao nga. May tao nga mga idol, no? Ano kayang gagawin niya dito? Yan. Mga idol. May tao nga mga idol, no? Yan. Yan. Yan tao. Yan. Sa likod niya. Sobrang itim po ng presensya niya mga idol, no? Yung presensya niya talagang kalaban po talaga siya. Diretso diniretso ko po dun sa ano niya, sa puso niya yung saksak.
Masakit kasi yung ano, yung punyal natin na ginagamit ni ano po yan. May orasyon po yan, may lason. At yung banda, parang may presensya pa yung banda. Oh. Pero mamaya na yan. Muna tayo magmamasid. Mamasid muna tayo dito. So may mga kalaban pa yan. Delikado tayo pag ano, kasi mag-iisa lang tayo. Pero sa ganun pa man, marami tayong kasama ngayon. Kasi lahat po ng anting-anting at putya, dinala ko po. Para nang sa ganun, kahit mag-isa lang tayo, kayang-kaya pa rin, no? Parang ano na siya parang nagbabantay siya tapos nagpapausok siya. Akala siguro nila hindi ko to babalikan yung area na to. Akala siguro nila kampante na kung wala nang mga kalaban dito. Pero sa ganun pa man alam naman natin na delikado yung buhay natin at may naghahunting sa atin, no? Kaya yung ginagawa ko po is doble ingat po talaga. At ayaw ko po na sumulong mag-isa din na may mangyari sa akin. Kaya yan po yung pinag-iingat ko palagi, no, yung sarili. Para sa safety. Kasi alam naman natin na may pamilya din ako naghihintay sa akin. No? At yun nga lang, hindi po pwede na talikuran yung mission. Kasi kawawa po yung mga nabibiktima, no? At sana makatulong tayo doon sa mga kapatid natin na nasa kamay ng kalaban ngayon, no? Pagkatapos ko po dito, explore po ako. Kahit ako lang po mag-isa kung busy pa sila. I-explore ko po yung bundok at magdadala po ako ng pwede kong yung duyan, ganun. Pwede kong mahigaan. At yung mga pagkain, lahat-lahat na. Oo. Yan yung gagawin kong mission. Kasi wala rin naman magagawa kung palagi na lang tayong aasa dun sa mga impormasyon na nasasagap natin or mga impormasyon na binibigay sa atin. Ay yung gagawin usa na lang tayong hahanap ng diskarte para basagin yung plano ng mga kalaban. Kasi parang may naano na ako. Parang may nakuha na akong pattern dun sa mga plano nila. Kaya gagawin natin yan. Kahit sino po pwede pong kung sino man yung makasama natin sa exploration. Kasi hindi lahat makasama sa akin ng time na yan kasi hindi rin natin alam, baka busy din sila. Tapos si Julius may hindi pa pwedeng mag-explore yung tiyan niya kasi pa siya, pa yung sugat. Parang may tao sa banda. So yun mga idol, bante po tayo. Puntahan po natin yung kinaroroonan ng mutya na nasa panaginip natin. Sana ibigay po sa atin. So yun, tara.